Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayan ko. Muling pagbabalik dito kay Kuya Oming. Nabanggit ko po nung nakaraan, no, dahil yung loob ng bahay ni Kuya Oming, nandoon yung manok, nandoon yung pato, no, at nakita naman natin na puno ng mga tai, pupo ng mga manok at pato, mga kabayan. Ang daming langaw, lahat talaga. So, syempre, mahabang pasensya, mahabang unawa sa sitwasyon ni Kuya Oming po, mga kabayan. Kasi first time niya na magkaroon ng ganyang bahay, na sarili niyang bahay, mga kabayan. Siyempre, saan ba si Kuya Oming na katira, kundi doon sa puno ng mangga po, mga kabayan. So, kunting adjustment ni Kuya Oming po. Siyempre, nag-a-adjust pa siya ngayon sa buhay-buhay niya, no? Kaya sa tingin natin na parang makalat, marumi, no, para sa kanya, mga kabayan, dahil nakasanayan po niya, ay normal lang. Pero ma-adjust ni Kuya Oming yan. Basta maturuan lang natin at ma-guide lang po natin, mga kabayan, na hindi tayo magsasawang mag-guide sa kanya o magturo sa kanya, no, ay unti-unti malilinis at mababago din po yung nakasanayan ni Kuya Oming, mga kababayan. Kaya nandito kami kasi naawa ako sa bahay, mga kabayan, at kay Kuya Oming, no, naawa ako sa bahay dahil syempre yayari lang, maganda, and then ganyan na ang sinapit. Naawa din po ako ni Kuya Oming, mga kabayan, no, dahil hindi pa niya alam yung mga bagay-bagay, mga kabayan. So nandito tayo para turuan, at nabanggit ko na po nung nakaraan, Kuya Oming, balikan kita dahil meron akong biglang appointment at kailangan ko i-rush yung ginagawa ko, mga kabayan, para mahabol ko yung oras. So ngayon ay nakita nyo naman, may dala-dala pa rin po ako mga kagamitan, gaya ng sinabi ko, kung ano yung wala or kulang kay Kuya Oming, unti-untiin ko yan kung hindi ko man maibigay ngayon. So unti-untiin ko bigay, mga kabayan, no, kumpletuhin kung ano yung mga gamit ni Kuya Oming. Hello, Kuya Oming! Magandang hapon. Kumusta? Wow! Presko kayo ngayon, na nakasando kayo. No? Bago ligo? Or pawis? Pinagpawisan. Bakit? Anong ginagawa niyo po? Naglilinis sa palibot? Nanguha ng kahoy. Nag-iipon, nagtatambak ng panggatong si Kuya Oming. Saan po galing, Kuya Oming, yung panggatong nyo? Yung doon sa dating bahay nyo? Very good. Kasi sayang din po yung Kuya Oming na hindi nyo po mahakot, no? Hayaan nyo lang po doon, ay marurupok lang yun, tapos hindi magagamit. Siyempre, mas mainam, hakutin nyo na lang po doon, and then tambak nyo po dyan. Tama yung ginawa nyo po dyan, Kuya Oming, na nilagyan nyo po ng ng bahay-bahayan dyan sa sa likuran ng bahay nyo. So ayan, no, pwedeng papasok, Kuya Oming. Pasok ako, Salamat. Wala na dito yung manok. Yes, wala na dito yung manok, mga kababayan. O, di ba? Yung mga langaw na nakikita natin noong nakaraan, dahil sa manok, ang dami-dami talaga. O, ngayon wala na. At least malinis na siya tingnan, mga kabayan, no? Maaliwalas na siya. Ganun lang talaga. Kaya unawa at pasensya at pagmamahal kailangan mangibabaw. Ganyan po ang ginagawa natin, mga kabayan. Sabi ko nga po sa inyo, mga kabayan, kung kayo nasa sitwasyon ko, yung iba dyan ay wagas makakomento, ay wagas makapagsalita, pero hindi po nila iniisip na ipagpalagay po nila sa sarili nila kung sila nasa sitwasyon ko, kung kaya ba nila yung ginagawa ko, no? Kung kakayanin ba nila, mahaba ba ang pasensya nila, sakripisyo nila, pagmamahal nila, unawa nila, lahat po yun pag samasamahin, no? Pag samasamahin sa daming tao, sa daming mga recipient ang ginagawa natin araw-araw. Sige nga po, no? Kaya nandito tayo, minsan kahit napagod na tayo, magsalita tayo ng malalim, minsan normal lang po yung, mga kabayan. Sa kagustuhan natin ay matuto sila. Hindi ibig sabihin nagagalit tayo sa mga recipient natin, pinapagalitan natin, tinuturuan natin, sinisigawan natin, tayo ay galit na. Galit, hindi po. Kundi galit yon
na may kasamang pagmamahal, na may care, na gusto natin mabago sila. No, hindi po galit na galit ka dahil sa ginawa nila. Care yon, pagmamahal. May pakialam ka kasi sa kanila. Kaya pinapagalitan at sasabihan mo sila kasi may pakialam ka sa buhay nila. Ang taong walang pakialam, nosy. Nakita mo lang dyan, bahala ka dyan. Wala akong pakialam sa'yo. Kahit anong gawin dyan sa bahay mo, wala silang pakialam. Kasi nga, wala silang pakialam. Nosy sila. Okay? So tayo, mag-iingay talaga ako. Tayo, magsasalita talaga ako. Tayo, magagalit talaga ako. Kapag alam ko may maling ginawa at may ginawang hindi maganda, talagang pinapagalitan ko yan. Behind or on camera, in front on camera, pinapagalitan at pinagsasabihan ko. Wala akong pinipiling lugar. Kapag meron akong sasabihin, sinasabi ko yan. So, ayan, malinis na po. O, di ba? Nilinis na rin ni Kuya Uming. No? At ito rin dito. O, di ba po, Kuya Uming, wala nang langaw. Wala nang amoy sa pupo ng itik. O, itik ba yun? Itik yung Kuya Uming. O, wala nang amoy na pupo, pati dito sa loob, wala nang amoy, pati yung langaw na bawasan. Kasi dito sa Pangasinan mga kabay, maraming poultryhan. So kapag harvestan, no, ay talagang lumalabas yung mga langaw mga kabayan. Kaya kahit sa loob ng bahay mga kabayan, naku, nakakalusot ang mga langaw. So ang hirap talaga. Okay, so nandito kami Kuya Uming, gaya ng sinabi kong nakaraan, ay unti-unti ko na naman po ayusin yung loob ng bahay nyo. Isaggregate ko po yung mga dapat isaggregate. Tanggalin ko po yung dapat tanggalin. Din iwanan ko po yung dapat iwanan, Kuya Uming, ha? Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung hindi na nagagamit, ay i-let go na natin yan. Kasi nga po, magdagdag at mag-cause ng bacteria dyan sa loob. And then hindi naman na nagagamit. Malata lang dyan, and then syempre maapektuhan din yung ibang gamit, hahawa dyan yung mga molds na nasa ibang gamit, mahawa sa ibang bagong gamit. Syempre marami-rami na kayo, halos bagong gamit na nandito, no? Kung i-keep natin yan dyan, and then mangangamoy lang, lalong-lalo na yung mga damit mga kabay na galing doon, na matagal na panahon na talaga, siguro last year pa yung mga kabay nakikita ko, no? Ay nandoon pa rin yung mga damit na basa pa rin, na hindi pa rin nalabhan. So ngayon nandito ako, no, tamang-tama, mainit ngayon mga kabayan. So linisan ko kasama ko sa Kuya Uming mga kabayan, para kahit papaano ay manatili malinis yung bahay at maayos. O Kuya Uming, halip po kayo, samahan niyo po ako dito. Mag-ano muna tayo. So ito, ayos na. Okay na yan. Yung ginawa ni Kuya Uming, ayan, okay na yan. Oh. Nasaan po yung ibang mga gamit nyo po dito? Nandiyan lang sa baba? Pinag-isa nyo? Oh. So ito, bakit hindi nakakabit? Ay, yung panel nilagay po sa itaas. No, bakit hindi nyo po nilagay sa itaas to? Ilagay nyo po sa itaas, ha? Tapos ito, ilagay nyo po dyan, ha? Opo, dyan nyo ilagay. Para sumindi. Kasi kung dito, hindi maarawan, hindi sisindi, hindi magkakaroon ng enerhiya, ha? Okay, so dito po Kuya Uming, tingnan ko po ito. Halip po kayo. Ito po. Basta wag na po kayo mag-akyat ng manok dito, ha? Ha? Okay. So, sige, tanggalin nyo po. Titingnan ko po yung mga gamit kasi yan, lagayin po ng mga tubig. Oh, sapatos nyo. Ano po yan? Ha? Ano po yan? Kape? O, ilagay nyo po dito. Ilagay nyo po dito yung kape. Ayan. So, ito yung mga sinasabi ko mga kabayan. Ito, nang bakbak na. Kunin nyo po yung sako, Kuya Uming. Ayun po. Ito, basa. No? Sige, kunin nyo po. Sige, pasok po kayo. No. Wait lang po Kuya Uming. So katulad po niyan, Kuya Uming, na nabakbak na siya, no? Ibig sabihin po, hindi na po siya pwedeng gamitin. Kahit labhan po natin yan, dahil bakbak na po siya,
ay madudurog lang po yan, no? So meron siyang mga mga kabay na nabakbak na talaga, no, na kailangan kong alisin at itapon na po talaga. O, piliin nyo po ha, yung hindi naman pakinabangan, yung sobrang punit-punit na, yung sobrang namakbak na, wag nyo na pong gamitin. Pero syempre, yung mga iba dyan na pwede, i-save nyo. Ayan, so ayan po mga kabayan, nag-gloves ako kasi mga basa ito mga kabayan na nilagay dito ni Kuya Oming. Kaya tingnan nyo po, kanina na pagpasok ko na hindi pa ito binuksan, walang amoy. Ngayon, na nabuksan ni Kuya Oming ay amoy, maamoy. Amoy kulob, amoy agopop kung sa Bisaya. No, iba yung amoy niya. So, ito yung nagkukos ng bakterya at magkakasakit si Kuya Oming dito sa mga tinabi niya na hindi na magagamit. No? O katulad nito, hindi naman na magagamit ito ni Kuya Oming. And then sayang, malagyan ng ibang... Dito Kuya Oming, pakibuhos nyo po. Mga basura po yan eh. Yan. Pati mga cards. Ito, tinan nyo po mga kabayan. O katulad nito, hindi naman ito magagamit na ni Kuya Oming. Basa o hindi naman ito magagamit. Siguro napulot na ni Kuya Oming. Kaya sabi ko yung mga ano niya ay labahan, yung iba. O ayan. Yung malalabhan nyo po na sinisip nyo, ilagay nyo po dyan ha. Para yan ang labahan natin. Yan. Tapos ito, basura na po yan lahat. Ayan po mga kabayan, katulad nito, may mga cards, tingnan nyo po, diba, may mga cards, may mga tali, ayan, may mga, ganito, ayan, lata na, basang-basa, katito, wala naman to, anong gagawin to, mga pira-piraso po mga kabayan, tingnan nyo po, basang-basa, ilabas nyo po, kasi sobrang baho, labas nyo po doon, hugasan po natin yan, no, ito. Yan, labas nyo po doon. Sa labas po. So, ayan po mga kabayan, no? Iba. Tingnan nyo po, basura na siya. Nandoon sa urukan, no? O, sige. Ilabas nyo muna dyan. Tapos, ito pa po. Tingnan nyo po dito. Yung iba pa po. Kuya Oming. Hali po kayo. Yung isang ito, lagay ng... Kunin nyo po yung isang urukan. Paglagay natin na para yung mga damit na sineperate nyo na pwede pang mapakinabangan. Lagay nyo po dito. Ayun po. Yan po. Yan. Lagay nyo po dito. Ano po yon? Ayun. Ayan, mga basa po yan. Labahan na po yan. I-separate. Ilagay nyo po dyan. Doon po. Doon po. Yung mga labada dyan. Yan. Dyan ang labahan. Dyan ilagay. Yan. Sige. Yan, ayan, kumot nyo po. Bago yan eh. Huwag nyo po munang labahan yan, bago po yan. Yan. So, ayan po mga kawin. Tapos, tinrahan na ng lamok. May dala akong spray. Mag-spray ako mamaya. Sige po, labahan na po natin yun. Isama nyo po yun. Lalabahan na po yan. Para lahat ay malinis at mabango. Kaya, yung luma ay yung hindi nalabahan po, Kuya Oming, at saka yung nilabahan nyo, huwag nyo pong ipagsama ha, yung malinis at saka marumi ha. Huwag nyo pong ipagsama. I-separate nyo po. Para yung amoy ay hindi mahawa yung mga bago. Ayun sa mga tanggalin nyo po yon. Ano po ba yung mga pinggan? Ayan may powder ka pala dyan. Ano po yan, malinis? Hindi. Ha? Marumi? Sige, lagay nyo po yung marumi dyan. Kapag marumi po, sige, wag nyo nang tanggalin. Lagay nyo na dito lahat, pati yung bag. Kapag marumi po, wag nyo pong ilagay sa bag, no? Or tupiin, ilagay sa bag. Kasi lalo siyang mangangamoy.
no, labhan ka agad. Halimbawa, kasi mag-isa lang naman kayo, Kuya Oming, no? Mag-isa lang naman kayo. Ang gagawin nyo po, tuwing ligo nyo, laba ka agad. Ha? Laba ka agad, din sampay dyan, no? Laba ka agad tuwing ligo nyo para hindi kayo matatambakan at hindi kayo maubusan ng damit at hindi masasayang yung damit, hindi babaho yung mga damit kasi nakakulob dito sa loob ng bag na marurumi siya. Pwede siyang ganyan ang ginagawa mo na tinutupoy mo, nilalagay mo sa bag kapag malinis na ha? Okay. So, yung mga yung mga gamit nyo po, ilagay kasi hugasan ko rin po yan. Opo, ilagay nyo po doon sa palanggana. Tapos tanggalin nyo po yung mga ano-ano, yung hindi na dapat. Tika. Sige, ilagay nyo po lahat yan. Ibuhos nyo sa palanggana. Oh, ang daming kutsara. Ito yung mga pinamili ko noon, mga kabayan. Noon pa, nung una namin siyang mabigyan ng mga gamit doon. Marami siyang kagamitan. Oh, pati dyan yung brief nakasama dito. Ano po ba yan? Oh, dito nyo na ilagay. Huwag yung pagsama-samahin yung mga gamit mo, yung mga pinggan, kutsara, tapos yung mga damit mo, ha? Oh, tapos ito pa, Kuya Oming. Tingnan natin yan. Lahat overhauling natin yung mga kagamitan nyo. Oh, yung bagong damit sa kusina. Akin na po. Ito sa kusina po yan. Huwag nyong iakyat dito yung gamit sa kusina. No, dyan lang po yan. Ano po yan? Uling. O, yung uling doon po yan sa may kusina. Kuya, O, ayan, nakahangir. Bakit nakahangir po yan? Tanggalan nyo po ng hangir. Dito nyo po ilagay. Pwede pa yan? O, ayan. Yung jacket, akin na po. Itong jacket, wala na po yan. Itong damit, pwede pa. Ayan, pwede pa tong damit. Yung plastic, lagay nyo po dito. O, yan yung kumot ko dating binigay. O, lagay nyo po dyan sa balde. Labahan po natin yan. Kasi basang-basa yan eh. Yan. O. Ano po yan? Wala na to. Bakbak na. Basang-basa. Ito, labahan natin. Pwede pa yan. Iba yung amoy niya, Kuya Oming, dahil nakulob na po. Sige, ito po. Yung kahon. O, wag na po kayo maglagay ng kahon sa loob ng bahay kasi meron na kayong Durabox. Yung Durabox nyo, marami pang space. Yung tatlo, wala pang laman. O, ito, mga ano-ano, pakibuhos nyo po dito. Wala na po yan. Hindi nyo na po magagamit yan. Ayan. Yung ano ng manok, balahibo ng manok, kunin nyo po, lagay nyo po dito. O, itong kutsilyo, kahit papaano, magamit mo pa yan. O, sige, lagay nyo po dito. O, katulad nito mga kabayan, may mga kamera, napulot ni Kuya Omeng dyan sa tabi-tabi. Mga ano ng beep. Ayan, wala na to eh. Mga ano ng beep. And then, ayan, beep din na hindi na nagagamit. Diba? Mga charger. Ayan, mga charger na hindi na po nagagamit, mga kabay nandiyan na natili dyan sa loob. So, ito yung nagbibigay ng amoy, no, sa loob ng bahay. O, dito nyo po ilagay. Ano po yan? Yung ano, yung sapatos, mga gamit nyo pa po. Ay, wala na. Sira na rin. O, sira na rin sapatos. Bibigyan kita ng sapatos. No? And then, pagsama nyo po ito. Opo. Ayan. Lagay nyo po sa, ano, doon sa labas po. Doon. Sa harapan yung bahay nyo po. Sige. Para at least, wala nang amoy sa loob. O, lumabas yung amoy na binuksan ko lahat.
yung mga ano, kasi mga basa. May mga ano na, may mga gumagapang na ng mga insekto. Ito pa po, Tatay Uming, ay Kuya Uming. Lagay niyo po sa harapan ng bahay niyo. Yan. Tapos ito po, lagay niyo po doon. Ay, ito pa po, Kuya Uming, nandoon. Ayun, ayun. Patingin nga po niyan, Kuya Uming. Pwede po tayo. Basa, basa. Bilad na bilad. Laban. Oh. Ito pwede pa tong isa, ito pwede pa to, ito. Ibilad nyo po doon kasi basang-basa. Yung isa hindi na pwede, bakbak na. Labas nyo po ito. So, imagine po mga kabay na siguro mga 2 linggo pa lang, pero ganito na yung ating lilinisin. Nakakala natin naglinis tayo ng 1 buwan, na walang linis sa loob ng 1 buwan po mga kabay, yung gagawin natin. Nag-overhauling tayo. Ito po, lagay nyo po doon. Kaya kailangan ng talaga ay yung unawa at maturuan, no, si Kuya Uming po mga kabayan sa loob ng bahay. Siyempre, lalaki, no, bihira lang yung lalaki na marunong sa loob ng bahay. Hindi talaga. Kuya Uming, halip po kayo. Katulad nito, Kuya Uming, pag nag-UC kayo, pag nagsigarilyo kayo, bukod doon sa mga agyo, Kuya Uming, no, na nag-cause ng dumi dito, akala mo dito tayo nagsasaing. Ayan po mga kabayan, ang daming dumi. Ayan o, uling, aagyo ng sigarilyo, no. Bukod doon, marumi tingnan, no? Nadugyot natin yung bahay. Delikado, baka masunog, Kuya Uming. Kasi light materials lang to. Kaya iwasan nyo po, ha? Pag nag-UC kayo, bibilhan ko kayo ng ashtray ba yung mga kabayan ang tawag doon, no? Bibigyan ko kayo ng ashtray, Kuya Uming, na mayroon kayong paglalagyan sa UC nyo. Huwag kung saan-saan. Kasi baka mamaya, makaligtaan mo, makalimutan mo. Light materials yan. Baka mamaya kainin ng apoy, masunog kayo, ha? O, wag mo nang ulitin, Kuya Uming, ne? O, so ngayon, nalinisan ko na to nung nakaraan bago ko i-turn over sa inyo yung bahay. So ngayon, pangalawang linis ko na ito. Sa susunod, kung ano yung mga nililinis ko, yun ang gagawin mo, susundin mo, Kuya Uming, ha? Huwag ka magdala ng manok dito, huwag ka magpasok ng itik dyan. Saka itong mga manti-mantika mo, no? Dito mo ilagay, pwede mong ilagay dyan yung mga asin, mga bitsin, mga ano, sa isang tabi lang, hindi doon, kalat dito, kalat doon, pati asukal mo dito, nandito din. Ayan, so lalanggamin siya, Kuya Uming. Nasaan na po ba yung mga binigay ko po sa inyo na mga garapon? Nasaan na po yung mga garapon? Ha? Lagay niyo po doon sa palanggana, yung mga garapon po, nasaan na po na binigay ko po sa inyo? Kasi ang mga asukal nandito na. Sabi ko nga po mga kabayan, ay ito, tanggalan mo na dyan ng dumi, no? Ay, nilinis na talaga namin ito noong nakaraan, pero ito, linis na naman tayo, pangalawang linis ko na po ito mga kabayan. Yung mga garapon hindi ko na nakikita, so bibilhan ko na naman siya mga kabayan ng mga garapon na naman, kasi hindi ko na nakita yung mga garapon nyo kung saan yung dinala. Yan, dyan nyo po muna ilagay. Dito po. Yan, dito po kayo maglalagay. Pwede nyo namang ilabas-pasok kung maliit lang naman itong bahay mo, eh. Ang laki-laki ng mga binti mo. Isang hakbang mo lang, makarating ka kaagad. O pati yung mga ketchup na mga pulot-pulot ni Kuya Uming. No? Yan. O yung mga ricados mo, dito nyo po ilagay yan. Ayan, dito. Bumisita kayo, Ming. Ano? Tapos yung ano nyo, para hindi kayo masunog, ayan, yung mga posporo, huwag nyo pong ilagay dito, ha?
Oh, nilalanggam ng mga kabayan talaga. Kasi nga, may inaano si Kuya Uming na mga kagamitan. May ano mga kabayan, ang daming langgam. Nilanggam na talaga. Ayan po, oh. Daming langgam dahil sa mga gamit na nandito sa loob ng bahay ni Kuya Uming na naganda halo-halo na. Yung luma at bago, meron ng mga ilang dekada na mga gamit ni Kuya Uming. Ay, ang hirap talaga mag-isa, no, sa buhay, tapos hindi mo pa alam. Akin na nga yung spray, ang daming lamok na nanggigigil ako sa lamok. Daming lamok kasi basa yung mga gamit, no, marami nakasampa-sampay. So, yan ang gusto sa lamok mga kabayan, yung mamasa-masa ng kunti. Oh, titira sila. Yan ang gusto nilang tirahan, yung mamasa-masa, yung may mga madidilim na parte at maraming sabit-sabit. Yan ang gusto nilang tirahan. Oh, ang dami, naglipatan. Ay, grabe. Meron naman siyang dish drainer po mga kabayan, hindi niya ginagamit, no, nilagay niya doon sa inipon sa mga damit sa palanggana. Katulad nito, kung hindi natin tinapo yung foam niya na basa, hanggang nandito, nakabakat sa higaan dahil basa nga po mga kabay, nakabakat sa higaan. Daming lamok. Nandito sa likod ng ano. Kaya binigyan ko siya ng ano, musketero. Nilagay niya doon mga kabayan sa mga balde, mga ano. Ayun oh, meron pa siyang space. Oh. Kasi yung mga bago niyan, sinipirit ko yan. Ang dami pang space. Ito yung kumot niya. Kabayan, nandito pa yung mga bigas. Nandito pa yung mga bigas na dito pa nakatali yung manok niya. So, ayan, ganyan kapal yung ano. Ayan po mga kabayan, nakita nyo po. Ayan nag-ipon na dyan kung ano-ano, bigas, alikabok, langgam. Hindi lang masyado makita yung langgam kasi dahil sa sahig. Di ba? Ang bilis natanggal ng amoy dahil natanggal na natin yung amoy. Sinabunan nyo po yan? Ha? Bago kayo magpunas dito, Kuya Uming, ang gagawin nyo po, yung pamunas nyo, yung basahan nyo, ay sabunan nyo po muna ha. Tapos, sabunan ulit, then isampay para paggamitin nyo ulit, hindi na siya mabaho. Ha? Ito, pag nagpunas ka, pati yung ilalim, punasan. Iurong yung mga gamit, ganyan pag naglinis. Hindi yung linis, puro lang nakikita yung linisan, pati yung mga sulok-sulok. Hilain ang mga gamit at punasan or walisan. Kasi nandiyan, nag-iipon ng mga gagamba, mga ipis, mga alikabok, and everything. Nandiyan sa ilalim ng mga gamit na nakasiksik. Kaya hindi pwede na maglinis lang, yung labas lang ang linisan, pati mga ilalim. Ganyan ako pag naglinis. Ilalim ay nililinisan ko. Ayan, pati yung mga pasimano.
Para pag ihiga-higa kayo dyan, pag nag-relax kayo, kundi masarap sa pakiramdam na yung tinutulugan mo. Ayan yung mga baboy-baboy. Ayan, mga insekto na tinatawag sa amin sa Bisaya, mga kabin, na baboy-baboy, umakyat na dito. Dahil po yan sa mga damit na nilagay dito ng mga basa. Yan ang mga tinitirahan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, mga kabin. Ito, pulutin ko ha. Ay, sana ba yun, Kuya Aming? Ito, baboy-baboy ang tawag. Ayan. Tingnan nyo. Baboy-baboy ang tawag dyan sa amin. Insekto na gumagapang. Ayan, paghawakan mo siya, bumabaluktot. Pero pag bitawan mo, gagapa yan. Ayun, gumagapang, Baboy-baboy ang tawag sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan dito. Tumitira yan sila kapag mamasa-masa yung lugar at may pagtataguan at may pagsisiksikan sila. So, ibig sabihin, sobrang dumi na yun, sobrang mabaho na yun kapag ganyan ang tinitirahan nila. Maliwalas na ulit. Tingnan nyo po, mga kabayan. Compare nyo po sa nadatnan natin nung nakaraan saka ngayon. Ayan po. Sana ganyan palagi. Ito yung ituturo natin ni Kuya Omeng. Sana ganito palagi ang gagawin. Kasi alam nyo po, mga kabayan, kahit anong tibay ng mapalight materials, mapasolid materials, kapag ang bahay ay dinugyot mo, kapag ang bahay ay pinabayaan mo, kapag ang bahay hindi mo nililinis, rurupok at papangit po talaga. No? Hindi rason, kasi light materials kasi. Kahit ba light materials, kaya nga dapat light materials, doble ang pag-iingat kasi hindi siya ganon katagal, no? Kumbaga, pag-ingatan lalo, kumbaga, pag light materials. At syempre, light materials at saka solid materials, ingatan. Ingatan ang bahay at magiging malinis para masarap sa pakiramdam kahit pagod ka sa trabaho, basta ang madatnan mo, malinis ang bahay, patuloy. Ayan po, may isa pang baboy-baboy. Patuloy sa pagtatrabaho ay ang sarap sa pakiramdam pag uwi mo na relax ang iyong higaan, na wala kang maamoy, wala kang makikitang kung ano-ano. Yan, ganyan. Wala na. Ito ay sabihin ko sa kanya mamaya ay ano to? Tawag nito. Panglamok baygon. Ayos na. Lagay ko dito sa gilid. Baka mamaya mapagkamalan yung lagay ko lang dito sa gilid. Hindi ko isama dyan sa banggiran niya. Ginaguide lang kita dahil alam ko naman na ikaw lang mag-isa dito, walang iba ang mag-guide sa'yo. Kaya nandito ako, parang kapatid mo na mag-guide sa'yo at magsasabi sa iyo kung ano yung dapat gagawin mo, ha? Wag magtampo na inuutosan ka, wag magtampo na sinasabihan ka dahil para lang sa'yo yan, Kuya Omeng, ha? Na hindi ka magkasakit at hindi ka uurin dito sa loob ng bahay. Ganyan. Di ba ang ganda, maaliwalas yung bahay mo na nalinis natin. So ngayon po, mga kabayan, tapos na kami maglinis sa loob at saka terrace, mga kabayan. No, at may dala-dala nga ako ngayong mga bagong kagamitan na naman para mga gamit ni Kuya Omeng.